So, Sir Ed, ito yung mga pure na na Peruvian natin. Peruvian natin, oo. Oo. So, dito. Yung lahi ba niya, depende sa kulay? Ganun? Depende rin. Same din sa American Fowl, may mga linyada rin sila. Hindi, kumari, ito, kulay niya ngayon, white gold. Ito, kalpara to. Kalpara ang tawag nila dyan. Snow line. Galing kay Wambalki to. Yung linyada na to. Yung ganyan. Ito, mga Cascabel, Wambalki din. Ito, Martin Welder to sa Peru. Mga Martin Welder to. Karamihan halos. Pag mga bulik na... bulik. Oo, Martin Welder. Ito, pero ito, produce mo na lang. Produce ko na to. Mga seed na to sa akin. Ito mga kabarkada, tingnan nyo, parang ito yung sinasabi namin, parang nicho. Sir, di ba? Oo nga. Sir, to? Ito, paki-explain sir ulit ang... Ito kasi, kaya nagustuhan kong maggumawa nito. In-adapt ko lang yung cage nila dun sa Peru. Same with cage ng sa Peru. Kaya sabi ko, Peruvian din naman i-breed ko. Sabi ko, gagayahin ko yung pagkagawa. So, okay lang sir, hindi sila maarawan. Diyan na lang sila. Okay lang sila dito. Kasi mas gusto nila na hindi sila stress kasi sila masyado sa labas. Lalo pag tag-ulan, maulan dito sa amin. Kaya ang problema is hindi ko sila pa pwedeng ilabas. Kasi mainit yung katawan nila. Gusto nila, hindi sila nalalamigan. Kaya dapat nasa loob ng mga cage. Kaya mga barkada natin matatakutin, no? Hindi pwede mag-Peruvian. Alam mo nasa nicho. Oo, pakipasok kayo dyan. Yung mga itim natin dito, marami yan. May mga Zulu, na linyada, na bahero. Meron din tayong mga patakon. Marami akong linyada sa Peruvian. So, dun tayo sa kabila, sir. Ito makita nyo mga barkada, hanggang kabila. Talagang, mas mahaba sa kabila. Mas mahaba sa kabila. Oo, mas mahaba. Ito. Yung mga puti, sir, na ganito. White kalpara ang tawag ko dyan. Wambalki din yan. Wambalki. So, mas malaki siya, mas mahal. Peruvian kasi is talagang malaki talaga sila. Malaki talaga. Oo. Ang inahin, sir, ganyan kalalaki? Mga 3 kilos din. Nasa 3 kilos. Yung lalaki, lalaki, pa paramihin? mas madali silang paramihin kaysa sa American Fowl. Kasi hindi sila sighted. Yun ang kagandahan sa Peruvian. Yun ang advantage ng Peruvian sa American Fowl. Ano sir, hen hatch ka o incubator din? Incubator talaga. Hindi kakayanin. Mas makarami. Oo, maraming naka-incubator. Sisil niyan sir, mas mataas ba mortality kumpara sa American Fowl? So parehas lang? Mas maganda ang Peruvian. Mas malaki, mas madali silang palaki. Mas matibay talaga sila sa sakit. Kaya madaling paramihan. Yung mga So yan mga kabarkada, may tip na tayo dito. Paano mas madali Mas madali ang Peruvian. Ito po ang buo ng Kate and Kurt Game Farm. Ito po ang aking mga tauhan dito sa farm. Unang-una aking farm manager na si Tay Barok. At saka ito, si Pandoy. Ito yung nag-aasikaso sa pagpapakain ng manok. At saka si JP. At saka si Jason. At saka ito naman, ang best friend ko na nag-aasikaso lahat ng kailangan ko for shipping, tapos yung mga papel, expo, siya nag-aasikaso lahat. Si Paring Ronel. Ito naman si Dinmar, halos pamangking ko to. Ito yung nag-aasikaso din dito sa cording. Ito si Paring Aldrin, siya rin yung sa range area nag-aasikaso.